Umaga sa ating lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Noong buwan ng Abril, napag-aralan natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ngayong Mayo, kapatid, pag-aralan pa rin natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pagpapatuloy ng ating pag-aaralan tungkol sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Napag-aralan natin kung sino siya, hindi ba? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay hindi lamang tao, siya din naman ay Diyos. Merong dalawang nature sa isang person, which is our Lord Jesus Christ. Meron siyang tao at meron siyang Diyos. Anong tawag doon? Hypostatic union. Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, kapatid, is God with us, Emmanuel. Kung siya ay naglalakad dito sa itsurang tao, pero siya rin ay naglalakad bilang Diyos na ating nakakasalamuhan, bilang Diyos na ating nakikita. Kaya sabi ni Pablo, He is the image of the God that we cannot see. Siya ang imahe ng Diyos na hindi natin nakikita. At sabi rin ng ating mahal na Panginoon Kristo, walang sino man na nakakita sa Ama maliban sa Kanya na siya'y ipinadala ng Ama para sa atin. No? So ang ating mahal na Panginoon Kristo ang representasyon ng Diyos dito sa lupa. Siya ang ating Diyos na ating sinasamba. At ngayong umaga na ito, kapatid, pagmasdan natin muna ang isang trait o isang nature ng isang Diyos na siya lamang ang mayroong nito. Ano si pinakamatinding problema ng tao, kapatid? Hindi pera, hindi pagkain. Ano? Ang problema natin ay ang Diyos. Ang Diyos ay galit. At ang Diyos ay banal. Yun ang problema natin. Kapag ang Diyos ay banal at siya ay galit sa mga makasalanan, ibig sabihin walang tao ang makakalapit sa isang banal na Diyos na hindi siya mapaparusahan, na hindi siya mamamatay. Ito ba ay paniniwala ngayon lamang? Hindi. Paniniwala na ito kahit noong unang panahon pa. Anong ginawa ni Adan at ni Eva nung nagkasala sila? Nagtago sila sa Diyos. Bakit? Kasi alam nilang sila ay paparusahan. Again, pag ang Diyos ay banal, walang sino mang tao makakalapit sa Diyos na hindi sila mamamatay. Yan yung pinakamatinding problema ng tao. Ang Diyos ay banal, ngunit ang tao ay hindi. Sabi nga ni Pastor, ang Diyos ay banal, ang tao ay impurnal. Totoo naman. At sabi sa Biblia, walang sino mang tao makakalapit sa Diyos na hindi sila mamamatay. Kaya kapag mayroong instances na nagpapakita ang Diyos o nagsasalita, anong ginagawa ng mga Israelita? Nagtatago. Kasi alam nilang sila ay mamamatay kapag nakita nila ng diretso ang Diyos, ni mapunta man sa presensya ng kabanalan ng Diyos. Yun yung matinding problema ng tao. Pero ngayong umaga na ito, kapatid, pagmasdan natin ang kabanalan ng Diyos sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, na ito'y kakaiba sa kabanalan na nalalaman ng mga Hudyo at ganun din sa kabanalan na nalalaman natin sa Biblia. Konting thought, ang tao ay walang kabanalan. Tanging ang Diyos lamang ang may kabanalan. Pero ano yung utos sa atin? Maging banal tayo, kamukha ng kabanalan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. So paano tayo magiging banal sa harapan ng isang banal na Diyos? Yun yung tanong. Kaya dumating ang ating mahal na Panginoong Jesucristo upang siya ang magbigay ng kabanalan para sa atin. Ang kabanalan na hinihingi ng langit. Pagmasdan muna natin ang word na holy or banal. Ano ba ibig sabihin ng holy or banal? Hindi po yan pahabaan ng buhok sa babae o pahabaan ng sinusuot, no? That is not kabanalan. That is just vanity kung ano yung sinusuot mo. Again, when you say holy, it means in English, to be separated o mahiwalay. Yan ang ibig sabihin ng holy. At ang Diyos ay holy, at kung siya ay holy, siya ay hiwalay sa atin. Siya ay malayo sa atin. At kung ang Diyos ay holy, hindi natin siya kayang abutin dahil siya ay malayo sa atin. So, ang ibig sabihin ng holy is to be separated, mahiwalay. At ano yung call sa mga Kristiyano kasi they are to be separated also from this world. Yung mahiwalay tayo sa mundong ito, hindi tayo makonform
sa image ng mundong ito, kundi ma-conform tayo sa image ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Anong tawag doon? Sanctification o pagpapabanal. Kapag hinihiwalay tayo sa imahe ng mundong ito patungo sa imahe ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang tawag dyan, kapatid, ay pagpapabanal o sanctification. So, konting context. Ang holiness is about being apart o nahihiwalay mula sa kasalanan, mula sa karumihan, at mula sa kamatayan. That is holiness. Naintindihan na po ba? So, ang word na holy is to be separated. Kung ang Diyos ay banal at malayong-malayo sa atin, ibig sabihin tayo din naman ay maging banal at maging malayo mula sa mundong ito. Kung ang mundong ito ay patuloy na nagkakasala, dapat tayo ay hindi na nagkakasala. Labanan natin ang kasalanan. Kung ang mundong ito ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng dyablo, huwag tayo magpasakop sa kapangyarihan ng dyablo. Tawag dyan ay pagpapabanal. Kung ang mundong ito, kapatid, ay patuloy na sinusuportahan ng pagpapatay sa mga tao, huwag tayong makiayon sa ganong sistema. No? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ayaw niya ang pagpapatay or murder. No? Kung sinusuportahan mo ang murder, hindi ka nagpapabanal. Again, to be set apart means mag-iba ng pag-iisip. Okay? So, tingnan natin po ano yung holiness ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang holiness ng ating mahal na Panginoong Jesucristo is like a sun. Alam niyo yung araw? Diba? Ang araw, lalo ngayon, matindi yung sikat ng araw, matindi yung init ng araw. Pero ang araw, kapatid, kahit mainit, kahit maliwanag, ito ang dahilan kung bakit mayroong buhay sa mundo. Kung walang araw, walang buhay sa mundo. Amen po ba? Ang sabi nga ng mga scientists, kung ang araw ay malapit ng konti sa atin, mamamatay tayong lahat. O kung ang araw man ay lalayo ng konti sa atin, mamamatay din tayong lahat. So, nasa perpektong distansya tayo mula sa araw, at ang araw, kapatid, ay nagbibigay ng buhay sa atin. So, makita mo dito sa ating paglalarawan na ang kabanalan ng Diyos ay parang araw. Ang kabanalan ng Diyos ay nagbibigay ng buhay sa atin kung ikaw ay nasa tamang distansya. No? So kung ang tao ay lalapit sa araw, ano yung mangyayari sa kanya? Siya ay masusunog. Very good. Siya ay mamamatay. At kapag nasunog ka, ikaw ay mamamatay. Ganon din, kapatid, ang kabanalan ng Diyos. Kung lalapit ka sa kabanalan ng Diyos na hindi ka karapat-dapat, ikaw ay mamamatay. Si Moises na lang, kapatid, nung nakita niya yung burning bush at nagpakilala itong burning bush na ito na siya si Yahweh, ano yung sinabi niya? Alisin mo ang iyong tsinelas sapagkat ikaw ay tumatapak sa banal na lupain. At bakit yung ginawa ni Moises? Ginawa yan ni Moises kasi kapag inalis mo ang tsinelas at tumatapak ka sa holy ground, ibig sabihin, kapatid, ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya nga yung mga cherubim sa Isaiah chapter 6, meron silang 6 na pakpak, di ba? Yung isang pakpak nila nakatip sa kanilang mga mata, sobrang liwanag ng kabanalan ng Diyos. Ang kanilang 2 pakpak ay ginagamit sa paglipad, tapos yung isang pakpak nila nakatakip saan? Sa paa. Di ba? Kasi yun yung symbol ng humility. Kung papasok ka sa presensya ng kabanalan ng Diyos na hindi ka karapat-dapat at wala kang pagpapakumbaba, ikaw ay mamamatay. So ano yung requirement para ikaw ay makapasok sa kabanal-banalang presensya ng Diyos? Dapat ikaw ay malinis. So sa English, tinatawag natin pure. Dapat ikaw ay puting-puti, walang bahid na kahit anong mantsa sa katawan. Pero ano yung sabi sa Biblia? Ang suot daw ng tao ay hindi puti. Ano yung suot niya? Pula. Ganyan daw suot natin. Ang layo sa puti, di ba? Ibig sabihin tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Ang ating mga suot sa Kanya ay parang pula. Pula na marumi sa harapan, hindi puti. So ibig sabihin, kung tayo ay papasok sa kabanalan ng Diyos, ano yung mangyayari sa atin? Tayo ay mamamatay. Balikan natin yung Book of Leviticus. Sino nagbasa nun? Ako, kapatid,
binasa ko yun, tinamad ako, pero binasa ko ulit. For the sake lang na pag-aralan natin. Kasi ibang batas ang binigay ng Diyos doon sa Book of Leviticus na yun. From the word Levi, no? Kasi ang priesthood o yung pagpapari ay ibinigay sa tribe of Levi. At ang tribe of Levi ay gumawa ng iba't ibang mga kasulatan ayon sa mga utos ng Diyos para sa mga Israelita. Ano yung isang utos na yun? Kapag ikaw ay isang Israelita, bawal mong hawakan yung patay na hayop. Bakit? Ikaw ay marurumihan. Mapapasa sa iyo ang karumihan ng inyong mga hinahawakan. Bawal mong hawakan yung tao may ketong. Bakit? Kapag hinawakan mo yung tao may ketong, papasa ang kanyang karumihan sa iyo. Bawal mong hawakan yung mga dugo ng mga ibang hayop. Bakit? Kasi kapag hinawakan mo yung mga bagay niyon, papasa yung kanilang karumihan sa iyo. So, ito yung isang concept. Noong unang panahon kapag Hudyo ka, bawal ka humawak sa mga nasisira o nabubulok na mga bagay o mga patay na mga bagay kasi mahahawa ka sa kanilang karumihan. No? Ang tawag dyan, the sins are being imputed in you. Napapasa sa iyo ang kanilang karumihan. That is from the book of Leviticus. No? So, kung ganon, wala palang tao makakalapit sa Diyos. Kasi makahawak ka lang ng patay na hayop, ikaw na ay marumi sa Diyos. Makahawak ka lang ng taong may sakit, ikaw na ay marumi sa Diyos. Makahawak ka lang ng isang taong makasalanan, ikaw na ay marumi sa Diyos. Bakit? Kasi kung ano yung nahawakan mo, yun ay mapapasa sa iyo. Kung nakahawak ka ng marumi, ikaw ay magiging marumi din. So ang problema natin, walang sino man na makakalapit sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya sabi ng Romans chapter 3, nung sinabi ni Pablo doon, in-echo niya ang Deuteronomy, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala sa Diyos. Hindi nila niluwalhati ang Diyos. They all fall short of the glory of God. Ibig sabihin, wala sa atin ang matuwid at wala sa atin ang makakalapit sa isang banal na Diyos. Yun yung matinding problema. That is the bad news. Na hanggang ngayon nangyayari pa yan. Pero may good news. May good news. Diba? May ebanghelyo. May gospel. Ano yung gospel? Dumating ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pero pagbasdan natin itong figure na ito from the Old Testament na nakaupo sa isang trono na nakita ng isang propeta at tignan natin, pagbasdan natin kung ano yung kabanalan ginawa nung nakaupo sa trono na iyon. Si Isaiah, kapatid, ay isang propeta noong unang panahon. Masasabi natin na isa siya sa mga pinakamatuwid na tao na lagi sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Kaya nga siya yung ginawang mouthpiece ng Diyos noong unang panahon. Siya yung ginawang propeta ng Panginoon. Actually, sa sobrang baliw ni Isaiah, tinawag siyang baliw ng mga Israelita, kapatid. So sobrang kabaliwan ni Isaiah, siya ay nag-preach at nagbigay ng mga propesiya ng hubot-hubad sa mga Israelita, kapatid. Kasi yung mga Israelita ayaw maniwala sa kanya. Na sinasabi niya na aatakihin na tayo ng mga Babylonia, na paparating na ang paghuhukom ng Diyos sa inyo, pero hindi siya pinapakinggan. Nag-preach na nga siya ng hubot-hubad, hindi pa rin siya pinapakinggan ng mga iglesia. So si Isaiah, kapatid, masasabi ko, isa sa mga pinakamatuwid na Israelita nung unang panahon. In fact, siya yung pinakamahaba na libro sa Old Testament na sinulat ng isang propeta. Kung titingnan ninyo, kapatid, ang Book of Isaiah ay napakahaba. Pero isang gabi nung walang hari ang Israel, namatay ang kanilang hari, si Uzzah, na siyang isa sa mga pinakamagaling na hari ng Israel na nagkaroon ng, nung siya ay nakaupo, nagkaroon ng spiritual renewal sa mga Israelita. Namatay itong hari na ito. So yung mga Israelita ay natatakot na wala silang hari, na baka lusubin sila ng kaaway, na baka sila ay mamatay dahil walang namumuno sa kanila. At sa panalangin ng isang propeta na ito na si Isaiah, nung manalangin siya, nagkaroon siya ng tinatawag nating vision. May nakita siyang parang ipinakita ng Diyos sa kanya kung gaano kaluwalhati ang trono sa langit. Alam niyo ba yung kwento na yon?
Isaiah chapter 6. No? Sa Isaiah chapter 6, kapatid, si Isaiah ay nakarating sa isang trono. At sa isang trono na ito, may nakaupo na isang hari. At itong hari na nakaupo na ito ay mayroon siyang napakaliwanag na ilaw. At ang kanyang mga suot ay isang robe na napakahaba. Na sobrang haba ng robe na ito. Ano yung robe yung pinapatong sa mga hari? Na puno-puno ng diamante? Kasi yun yung nagsisimbolo ng kanilang majesty, yung kanilang kaharian, yung kanilang kapangyarihan. At itong robe na ito ng hari na nakaupo, sa sobrang haba na ito, ay napuno ang buong templo. Ganun kahaba ang majesty ng nakupong hari na ito. At mayroong nakaupong hari, mayroon siya kasama mga anghel. Sinong siba anghel na yan? Anong kwento? Mga cherubim. At yung mga cherubim na ito, at meron silang 6 na pakpak. Ang dalawang pakpak sa taas nakatakip sa kanilang mga mukha. Ang dalawang pakpak sa gitna ang ginagamit nilang panglipad. Tapos yung dalawang pakpak sa ilalim ang ginagamit nilang pantakip sa kanilang mga paa. Bakit kayo nagtatakip ng mukha at bakit kayo nagtatakip ng paa? Itong mga anghel na ito. Imagine, take note. Mga anghel yung mga ito. Mas makapangyarihan kaysa sa mga tao. Pero nandoon si Isaiah, kapiling niya yung mga anghel at kapiling niya yung hari na ito na nakaupo sa isang trono. Itong mga anghel na ito na lumilipad, nagsisigawan, nagpupuri, kumakanta, at ano yung sinasabi nila sa kanilang pagkanta sa Isaiah chapter 6 verse 3, ang sabi ng mga anghel na ito, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Sa English, kapatid, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Ang nakaupong hari na ito ay hindi lamang siya banal, kundi siya ay banal na banal at banal na banal na banal. Doon pa lang sa banal, kapatid, sa first word na holy, hindi mo na nga malapitan ng Diyos. Pero itong nakaupo na ito, ang kanyang kabanalan is 3 times, kapatid. Thrice holy. No? Itong nakaupo na ito sa trono. Ibig sabihin, kapatid, ang nakita ni Isaiah ay isang hari na nakaupo sa trono at makita niya ang kanyang kabanalan sa sobrang liwanag kahit ang mga anghel ay nasisilaw kaya nakapait ka na ng mukha. At ganoon din si Isaiah, kapatid, ay nasilaw. Ano yung sinabi ni Isaiah? Nung makita niya itong nakaupong hari na ito, Arumit balat. Ano nga Isaiah? Sabi ni Isaiah sa English, woe is me. Kikaupangan, arumit balat. Wow. May lulo siya kay sarili na. Why? Kasi sa sobrang liwanag, sa sobrang linis ng kanyang nakita, ano yung nakita niya? Yung kanyang mismong karumihan. Sa sobrang linis ng kanyang paligid, ang nakita ni Isaiah ay ang kanyang karumihan. Kaya kung makikita mo yung image na yan, kapatid, makikita mo si Isaiah lamang ang itim. At ang nakikita niya, kapatid, ay napaka-puti, napakaliwanag, kapatid. So ano yung unang papasok kay Isaiah? Kapag ikaw ay nasa presensya ng isang banal na Diyos at ikaw ay hindi karapat-dapat, ano yung mangyayari sa iyo? Ikaw ay mamamatay. Kaya nga sabi ni Isaiah, arumit balat. Matay na ako kanini. Yun ang pumasok sa isip niya, kapatid. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Diba, nung unang panahon, kapag ikaw ay marumi at pumasok ka sa banal na presensya ng Diyos, ikaw ay papatayin. Pero ano nangyari? Mayroong ginawa ang nakaupo na ito sa trono. Inutusan niya ang isa sa mga anghel. At ano yung ginawa ng mga anghel? Kumuha ang anghel ng mga tongs. Alam mo yung tongs ginagamit sa barbecue para hindi mainitan ng iyong kamay? Kumuha ng tongs yung anghel, tapos kumuha siya ng uling sa dambana ng nakaupong hari na iyon. Ang uling, kapatid, hindi yung mahahawakan.
Amen po ba? Sino na humawak ng nagbabagang uling? Wala pa siguro. Kaya nga kumuha ng tongs itong anghel na ito kasi hindi niya kayang hawakan yung nagbabagang uling na yun. At ano yung nangyari? Di ba? Yan, yung anghel. Nakatakip yung kanyang mukha, nakatakip yung kanyang mga paa. Pero meron siyang dalawang pakpak na lumilipad. Kumuha siya ng tongs, kumuha siya ng uling mula sa dambana at ano yung ginawa niya? Lumapit siya kay Isaiah. Imagine mo na mo, nanonoy itang isipan ng Isaiah, kitang oras ito. Aro, pete ba? Pati na ako ni anghel ay hindi na siguro. Pero alin, anong nangyari? Ang ginawa ng anghel, kinuha niya yung uling na nagbabaga at nilagay niya sa labi ni Isaiah. Bakit? Kasi ang sabi ni Isaiah, "Woe is me, for I am a man of unclean lips." Sapagkat ako ay isang tao na may maruming mga labi. At anong ginawa ng anghel? Kung saan yung karubihan ni Isaiah, doon nilagay ng anghel ang uling. Di ba? So ano yung nangyari? Namatay ba si Isaiah? Namatay ba si Isaiah? No. Ano yung nangyari? Kaysa sa mamatay si Isaiah, ang kabanalan ng hari na nakaupo sa trono na sumisimbolo ng isang uling ay nanunog ng kanyang mga kasalanan. Ano yung sinabi ng anghel nung pinatong niya yung uling doon sa labi ni Isaiah? Your guilt is taken away and your sin is atoned for. Misteryoso. Kasi dati nung unang panahon, kapag ikaw ay marumi at lumapit sa kabanal-banalang presensya ng Diyos, ikaw ay mamamatay. Pero bakit ngayon ang presensya ng isang banal na hari na nakaupo sa trono ay hindi pumapatay kundi nagbibigay ng buhay? Hindi siya pinapatay kundi naglilinis ng mga kasalanan. Kakaiba. Nung unang panahon kapag may hinawakan kang marumi, ikaw ay mahahawaan ng marumi. Pero ito kapag nahawakan ka ng kabanalan niya, ang kanyang kabanalan ay mapupunta sa iyo. Lilinisin ka ng kanyang kabanalan. Di ba nung unang panahon kapag umawak ka ng marumi, ikaw ay marurumihan? Di ba? Amen po ba? Kanina lang natin, kanina lang. Kapag umawak ka ng marumi, ikaw ay marurumihan. Pero ito, nung hinawakan tayo ng kabanalan nung nakaupo sa trono na iyon, kaysa sa mamatay ka, yung kanyang kabanalan ay napasa iyo. Kung baga ba biyawa ka kitang kayang kabanalan. Nakikita mo yung concept? Nung unang panahon, hawak ka ng marumi, ikaw ay magiging marumi. Pero pag nahawakan ka ng itong hari na ito, na banal, na banal, na banal, kaysa sa papatayin ka niya, ikaw ay kanyang bubuhayin at lilinisin. Ladies and gentlemen, itong hari na ito na nakaupo sa trono ay kakaiba sa lahat. Tingnan natin sa Ezekiel chapter 47, isa rin naman na propeta ng Diyos noong unang panahon. Ang sabi ni Ezekiel dito sa 47 verse 9, "At mangyayari na bawat nilalang na may buhay na dumarami ay mabubuhay saan mang dako umaagos ang tubig." Makita mo yung word na yan, water, tubig. Kung saan man yung tubig may buhay. Okay, very good. At magkakaroon ng napakaraming isda sapagkat ang tubig na ito ay darating doon at ang tubig na ng dagat ay magiging tabang kaya't lahat ay mabubuhay saan man dumating ang ilog. Ibig sabihin, pwede mong inumin kasi hindi siya maalat. At maraming isda, kaya marami kang kakainin. Ladies and gentlemen, ito daw buhay, ito daw ilog na ito o tubig na ito ay nagbibigay ng buhay. Sino nagsabi niyan? Si Prophet Ezekiel. Kanina si Isaiah, ngayon si Ezekiel. Ano yung makikita mo dyan? May tubig. Ang tubig na ito, kung saan man siya dumadaloy, nagbibigay ng buhay. Okay. Very good. So, kung dadali man ang tubig sa mga palayan, ang mangyayari, ito ay uusbong, magkakaroon ng mga halaman, magkakaroon ng mga hayop, magkakaroon ng buhay. Diba?
Nung unang panahon, hindi ka pwedeng pumasok sa templo ng Diyos kasi ikaw ay mamamatay. Kasi ang templo ng Diyos ay banal at ang tao ay hindi. So hindi ka pwedeng pumasok sa templo ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Dahil ang Diyos ay mabiyaya, lumabas siya mismo mula sa templo. Ano yung nangyari? Ang kanyang kabanalan na nasa templo ay lumabas at pumunta sa mga taong makasalanan. Na para bagang tubig na nagbibigay ng buhay, na para bagang uling na nagalilinis ng mga kasalanan. Ladies and gentlemen, ang pinag-aaralan natin ngayon ay ang kabanalan na nakakapagligtas. Ang kabanalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Walang sino mang tao makakalapit sa Ama sa langit. Sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Walang sino mang tao makapunta sa langit kasama ng Ama maliban sa Kanya. I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father unless it is by me. Bakit? Sapagkat ang Ama ay banal at walang sino man na makakalapit sa Ama na hindi sila mamamatay. Kailangan natin ng isang kabanalan na gusto ng Ama upang tayo ay makalapit. Kanino kabanalan? Kaya yung hinihingi o nire-require na isang kondisyon ng Ama sa langit upang tayo ay makalapit sa Kanya. Ang kabanalan mismo ng ating tagapagligtas. Pugbasa natin itong kwento na ito sa Matthew chapter 9, verse 22 to 20-21. Mayroong isang babae na inaagasan, no? For how many years, kapatid, siya ay dinudugo? Sa 20, samantalang may isang babaeng 12 taon ng dinudugo ang lumapit sa likuran niya at hinipo niya. Kasi kaya siya lumapit sa likuran ni Kristo. At hinipo nito ang laylayan ng damit ng Panginoon. 21, sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung may hipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Again, di ba kapag may nahawakan kang marumi, ikaw ay marurumihan? Itong babae na ito, gusto niyang hawakan yung damit, kahit damit ay laylayan o laylayan lamang ng damit ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Mayroon siyang inaasahan mula sa paggawa niya na iyon. Mayroon siyang pananampalataya na mangyayari sa kanya. Na kapag nahawakan niya itong ating mahal na Panginoon sa Kristo, siya ay gagaling. Bakit? Kasi mayroon siyang pananampalataya na kapag hinawakan niya itong banal na Diyos na ito na naglalakad sa mundong ito, siya ay gagaling. Ano sinabi natin, mahal na Panginoon sa kanya? Go forth because you are healed by your faith. Bakit? Kasi yung paniniwala ng unang panahon, kapag banal ang Diyos, hindi mo siya pwedeng lapitan o hawakan. Pero ano yung pananampalataya ng babae na ito? Mahawakan o mahipuan ko lamang ang damit ng Panginoon ay gagaling ako. Ano yung image na yan? Yan. Daming tao. Nakipagsiksikan siya. Mahipuan niya lamang yung damit ng Panginoon ay gagaling siya. Ano yung nangyari? Very good. Gumaling ang babae na ito. Ano yung conclusion natin? Ang kabanalan ng Diyos na nasa ating mahal na Panginoong Jesucristo ay naglilinis at nagpapagaling. Kaya lahat ng hawakan ni Kristo noon, ano nangyayari? Sila ay napapatawad sa kanilang mga kasalanan at pinapagaling. Kakaiba yung kabanalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang kabanalan ni Kristo ay nagbibigay din ng takot sa mga tao. Kasi, di ba again, the fear of God is the start of what? Knowledge, wisdom. Kailangan matakot ka muna sa Diyos para makilala mo ang Diyos. Pero ang kabanalan ni Kristo ay hindi lamang nagpapagaling at nagbibigay ng kalinisan, kundi nagbibigay din ito ng takot sa mga tao. Kasi again, kapag ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi, kapag lumapit ka sa Diyos na banal, ikaw ay mamamatay. Sino bang hindi matatakot dyan? Ang kabanalan ni Kristo ay nagbibigay din ng takot sa mga tao. Magbasa natin, kapatid, sa Mark chapter 4, verse 39. Mayroon nangyayari dito, kapatid, na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay
nakaupo, ay natutulog sa isang bangka, kasama ng kanyang mga disipulo. No? Naglalayag sila sa dagat, tapos biglang bumagyo. Biglang nagkaroon ng unos, lumakas yung hangin, lumakas yung alon. So yung mga disipulo na ito ay natakot. Natakot yung mga disipulo na ito. At kung natakot yung mga disipulo na ito, ano yung ginawa nila? Ginising nila ang ating mahal na Panginoon Kristo na natutulog ng payapa sa likuran ng bangka. At ano yung sinabi nila, Guro, hindi ka ba nag-aalala sa amin na baka kami ay mamatay? Kasi malakas yung alon, malakas yung hangin, baka sila ay lumubog. Ano yung sinabi ng Panginoon? Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Yung tanong sa kanila ng Panginoon. So, yung ginawa natin mahal na Panginoon Kristo, tumayo siya. At dito sinabi niya sa Mark chapter 4 verse 39, paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, umayapa ka, or peace be still. Tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Diba? Naalala niyo yung kwento na yun? Sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, peace be still. Imagine that. Malakas ang hangin, inaalon, natakot yung mga tao, tapos sa pagkasalita ng ating mahal na Panginoon Kristo, nanahimik ang lahat. Na para bagay ko ay nasa isang library na napakatahimik, walang hangin, ang dagat ay tumahimik, ora mismo pagkasalita at pagkautos ng ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi dito kapatid, sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Ang tanong ng ating mahal na Panginoong Kristo, bakit kayo natakot? Sinabi ba dito kapatid na yung mga tao nung marinig nila yon, nung masaksihan nila yon, nung makita nila yon na ginawa ng ating mahal na Panginoong Kristo, itong milagrong himala na ito, sila ba ay nasiyahan? Sila ba ay naglulundag sa kasiyahan? Sila ba ay nagalak? Sila ba ay nagpiesta sa bangka? No! Hindi sila natuwa sa nangyari. Bagkus ano yung nangyari sa kanila nung mapagmasdan nila ito, nung makita nila ito na ginawa ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ang sabi dito kapatid sa 41, sila'y sinidlan ng malaking takot. Kaysa sa masaya sila, sa makita nilang napakagandang ginawa ng Panginoong Kristo na ito, sila ay mas natakot. Kung takot nga sila na malulot at mawala ng buhay, mas natakot sila sa mga oras na iyon. Bakit? Kasi nung makita nila, masaksihan nila, tinanong nila sa kanilang sarili itong katanungan na ito. Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Na pati ang hangin, na pati ang dagat ay sumusunod sa kanya. Mas natakot sila sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Next, sa Luke chapter 5 verse 45, natatandaan ninyo nung si Pedro ay nangingisda pero wala siyang mahuling isda. Tapos ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, Pedro, bumalik ka sa dagat, no? Ilagay mo yung labat mo dito sa kabila ng bangka mo. Kasi sinabi siguro ni Pedro sa kanyang pag-iisip, balang mo yata, kiyaman ako pang bulala. Kalabat ko ng mga isda. Balo ko naman siguro sa itong alakong akwang isda na siguro kay Pedro niya. Kasi magdamag na silang nandun pero wala siyang nahuhuling isda. Kahit isa, wala siyang nahuhuling. Pero sabi niya, okay, dahil ikaw ay guro, dahil ikaw ang aking Panginoon, susundin kita, sabi ni Pedro kay Jesus. Basahin natin. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, sabi niya kay Pedro, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Pedro, si Simon. Pedro or Simon is just the same. Okay? Sa New Testament, sa Acts, mapapalitan yung pangalan niya sa Cephas. No? Anyway, ganyan talaga yung mga Hudyo, nag-iibasan ng pangalan. Sabi niya, Guro, sa buong magdamag ay
nagpakapagod kami at wala kaming nahuli, subalit dahil sa iyong salita ay iuhulog ko ang mga lambat. Di ba? Ano yung nangyari? Very good. Yung magdamag na siya yung naghuli ng mga isda, wala siya nahuli. Pero yung mga oras na yun, nung sinunod niya ang Panginoong Jesucristo, nakahuli siya ng napakaraming isda. So sobrang dami ng mga isda, tumawag pa siya ng isang bangka upang makuha yung mga isda na iyon. Sa 6, nung magawa lang nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang lambat. Ano yung ginawa ni Pedro ng mga oras na yun? Matapos niya mahuli yung mga isda nito. Pinuntahan ba niya si Kristo? Pinuri ba niya si Kristo? Nakipag-negotiate ba siya kay Kristo? Sabi niya, Panginoon, bigyan mo lang ako ng oras kung kailan ako mangingisda. Gagawin ko para lang makahuli ako ng maraming isda. Tapos 50% ng aking kikitain sa iyo. No! Hindi ginawa ni Pedro yun. Ano yung ginawa ni Pedro? Kaysa sa maging masaya si Pedro, mas lalo pa siya natakot. Basahin natin sa verse 8. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, ay lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon. Bakit ito naisip ni Pedro? Kasi naisip ni Pedro na nasa presensya pala siya ng isang banal na Diyos. At kung ikaw ay makasalanan, hindi ka pwedeng mapasa presensya ng isang banal na Diyos kasi ikaw ay mamamatay. Pero tingnan natin, kaya sabi niya, lumayo ka. Kasi baka mamatay ako, Panginoon, sapagkat ako ay isang taong makasalanan. Pero anong nangyari? Hindi lumayo si Kristo. Noong mga oras na yon, kinuha pa niya si Pedro bilang kanyang apostol. At noong mga oras na yon, si Pedro ang naging pangunahin sa iglesia ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano makikita natin dito? Na ang kabanalan ni Kristo ay nagbibigay ng takot sa mga tao. Dahil sa takot ng tao na ito, sa kabanalan ni Kristo, ito ang nagpapapatay sa Panginoon. Bakit? Natatakot sila sa Panginoon, natatakot sila sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kung takot sila sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, kailangan patayin na lang siya, hindi ba? Anong ginawa ng mga Hudyo? Pinapatay si Kristo. Anong ginawa ng mga Romano? Pinapatay si Kristo. Anong ginawa ng mga pinakapunong pari ng Israel? Pinapatay si Kristo. Bakit? Kasi natatakot sila sa kanyang kabanalan. Siya'y nagpapagaling, siya ay nagbibigay ng kalunasan sa mga problema ng mga tao, siya ay nagpapatawad ng mga kasalanan, at sinabi niya sa kanyang sarili na siya ang Diyos na nasa lupa na ito. I am the Son of Man, sabi niya, na maglaalis ng mga kasalanan ng mundong ito. Dahil sa takot nila sa Panginoon, pinapatay nila ang Panginoon sa Kristo. Romans 8 chapter 7. Romans chapter 8 verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. So ang mga tao na ito, pag nakikita nila ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, dahil nakikita nila ang Diyos sa Kanya, sila ay napupuot sa Kanya. Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari, hindi nila kayang magpasakop kay Kristo. Kaya nga nasa harapan na nila ang tagapagligtas, hindi pa sila naniniwala. Nasa harapan na nila ang maglilinis ng kanilang mga kasalanan, hindi pa sila naniniwala. Diba? Ano yung nangyari? Si Kristo, dahil hindi tayo makalapit sa Diyos na banal, ano yung ginawa ng Diyos? Siya ay nagkatawag tao at lumapit sa atin. At ang kanyang kabanalan na dati ay pumapatay, ngayon ang kabanalan ay nagbibigay ng buhay. No? Ladies and gentlemen, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at ang kanyang kabanalan ang siyang dahilan kung bakit tayo ngayon ay mayroong kaligtasan. Amen. Ano yung sinabi ng John chapter 1? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo is grace upon grace. Siya ang biyaya na ibinigay ng Diyos para sa atin.
na ang kanyang kabanalan ang siyang ating magiging kaligtasan, na ang kanyang kabanalan ang siyang ating magiging katwiran, na ang kabanalan ng ating mahal na Panginoon Kristo ang ating magiging kabanalan. Kasi wala tayong sariling kabanalan apart from the holiness of Christ. Kaya kung mayroong tao dyan na sasabing sila ay banal dahil sumusunod sila sa kautusan, huwag mo silang paniniwalaan. Sapagkat ang tunay na banal na tao ay umaasa sa kabanalan nino ni Kristo lamang. Sapagkat siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng totoong kabanalan na kailangan ng langit. Basahin natin kapatid sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 7. Nakita dito yung verse 1 to 3, sabi dito na ang tao ay patay sa Espiritu. Very good. Definitely, alam niyo yan. Bakit tayo patay? Kasi mayroong tatlong superpowers. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mundong ito. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. At tayo ay nasa ilalim ng impluwensya ng ating sariling laman. So, kung tayo ay nasa ilalim ng tatlong kapangyarihan na iyon, tayo ay mananatiling patay. Pero ano yung ginawa ng Diyos? Hindi niya pinahintulutan na tayo mananatiling mga marumi sa kanyang harapan. Ano yung ginawa niya? Ito, basahin natin sa verse 4. Ngunit ang Diyos, palibasing mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, ginawa niya ito ayon sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Amen. Okay. 5. Maging noong tayo mga patay pa sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, sa pamamagitan ng ating mga kasalanan, ano yung ginawa niya? Binuhay niya tayo. Sa pamamagitan nino ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, na siya ang naging kabanalan para sa atin, na siya ang naging tubig na umaagos sa ating buhay, na tayo ay namamatay na sa gutom, na tayo ay namamatay na sa ating mga kasalanan. Ngunit kung umagos si Kristo bilang tubig ng buhay, nagkaroon tayo ng pag-asa, nilinis siya tayo sa ating mga kasalanan, at ang kabanalan niya ang siyang dahilan kung bakit tayo ay nabuhay muli sa harapan ng Diyos. Dahil dito, ano sinabi ni Pablo? Dahil sa biyaya, sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay ng Ama ang kanyang anak upang kabanalan ng anak ang siyang maging kabanalan natin, upang ang buhay ng anak ang siyang maging buhay natin, at ang pagkabuhay muli ng anak ang siyang maging pagkabuhay muli natin, ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas. Ang tawag dyan sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang sariling anak, kahit hindi tayo karapat-dapat, ang tawag dyan kapatid ay biyaya or grace. Kapag pinapapala tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat, ang tawag dyan ay biyaya o grace. Kaya sa sabi ni Pablo, in conclusion, sa pamamagitan ng biyaya lamang, tayo ay naligtas. Ano ginawa pa ng Diyos? 6. At tayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo. Pwede ba tayong buhayin muli ng Diyos apart from Christ, na tayo ay hiwalay kay Kristo? No! Kasi dapat tayo ay kasama ni Kristo upang buhayin tayong muli ng Diyos. Bakit? Kasi ang kabanalan ni Kristo ang siyang ating susuot at kabanalan. At pinuupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Kung wala si Kristo, wala tayong kaligtasan. Bakit ang ginawa ng Diyos? 7. Upang kanyang maipakita sa mga panahon darating, sa mga panahon, kahit sa mga panahon na ito, ang hindi masukat na kayamanan ng kanyang ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi ito ginawa ng Diyos upang ipakita niya sa mga ibang mga Kristyano, upang ipakita niya sa ibang mga tao kung gaano ka kabanal, kung gaano kahaba ang iyong buhok, kung gaano kahaba ang iyong sinusuot, kung gaano katagal ka na sa ministeryo, kung gaano ilang beses mo na binasa ang Biblia, o kung gaano ka pa ilang beses na naghayo sa mundong ito. Wala sa mga ginagawa ng tao na tayo ay inililigtas ng Diyos, kundi saan? Kundi sa kayamanan ng biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, at ang kanyang kabanalan ang siyang dahilan kung bakit tayo mayroong kaligtasan. Tandaan, ang kabanalan ni Kristo
na siya naglinis sa atin ay kaloob lamang ng Diyos sa atin. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world again. Ginawa niya ito ayon sa pag-ibig niya sa atin, na kanyang ibinigay si Kristo para sa atin. Sapagkat ang kabanalan ni Kristo ay nakakahawa, ang kabanalan ni Kristo ay naipapasa sa atin. No? Ibinigay niya si Kristo para sa atin. For whosoever believeth in Christ will not perish but will have eternal life. Ladies and gentlemen, tawag dyan ay grace from God, na ibinigay ng Ama ang kanyang anak sa mga makasalanan kahit hindi tayo karapat-dapat. Ngayon, isa na tayong pamilya ni Kristo. Sapagkat kung ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo ay banal, tayo din ay magiging banal sa pamamagitan niya. Kung ating mahal na Panginoon Kristo ay matuwid, tayo din ay magiging matuwid sa pamamagitan niya. Ano yung requirement? Pananampalataya. Therefore, sabi sa Romans chapter 5, kaya natin kanina, being justified, nagiging matuwid, by what? By faith in Christ. We have peace with God through our, sino? Our Lord Jesus Christ. Though there is one requirement, that is faith. Naniniwala po ba kayo kay Kristo? Naniniwala po ba kayo sa kanyang kabanalan na naglilinis ng kasalanan? Naniniwala ba kayo na ang kanyang katwiran ay nakapasa inyo sa pananampalataya sa Kanya? Ang tawag dyan, kapatid, ay pananampalataya. At yan ang nakakapagligtas. Pero di ba pananampalataya galing sa tao? Di naligtas ako sa pamamagitan ng aking gawa kasi nanampalataya ako. Kung hindi ako nanampalataya, hindi ako maliligtas, di ba? Di ba galing sa akin yun? Di ba galing sa tao yung pananampalataya? No. Sabi sa Biblia, even faith is a gift from God. Ang pananampalataya ay ibinigay lamang ng Diyos sa tao upang ang tao ay magkaroon ng abilidad na maniwala kay Kristo. Nung si Pedro, kapatid, ay 3 beses niyang nireject at dininaya ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. 3 beses niyang sinabi na hindi niya kilala ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Tumilaw kang manok, remember? Diba? Sabi na ating mahal na Panginoon sa Kristo, Pedro, kahit nag-diabag ka ngayon na hindi mo ko itatakwil mo ko ng 3 beses. Sabi na ating mahal na Panginoon sa Kristo, kahit si Pedro, hindi siya makapaniwala. Pero tinakwil nga siya ng 3 beses. Pero may sinabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Kasi idinalangin kita sa Ama na ang pananampalataya ay manatili sa iyo. Ibig sabihin ng Diyos ang nagbigay ng pananampalataya kay Pedro upang sa pananampalataya na ibigay kay Pedro, mapalakas ni Pedro ang kanyang mga kapatid. Ano yung nangyari? Si Peter ang naging unang head of the church after Christ. Dahil sa sinabi ni Kristo na ino. Tayo ay maging banal dahil ang Diyos ay banal. Ang tanong, kaya ba natin gawin ito? Kaya ba natin gawin na maging banal? Ang tanong, oo. Ang sagot, oo, kaya natin. Bakit? Kasi sino ba yung nasa atin? Very good. Dahil tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. So, anong gagawin natin ngayong umaga na ito? Kahit wala tayong sound system, purihin natin, luwalhatiin natin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo habang buhay. Dahil Ama, maraming salamat sa pagpapala at biyaya na ito. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa iyong kabanalan, kami nagkaroon din naman ng kabanalan. At dahil dito, sa uspos kaming papasalamat. Tagamin po mo yung aming pagsamba ngayong umaga na ito ng balibuyak sa iyong harapan. Lahat ay aming dinudulog sa pangalan ni